Part 3. Victor. Walang maisip gawin si Alexa sa loob ng maghapong yun. Kaya ipinasya niyang pumunta sa sagingan kung saan inaasahan niyang naroroon si Victor. Nagpahatid siya kay Mang Andres. Pero wala si Victor ron. Ang sabi ng mga tauhan ay sumaglit lamang ito ron at pagkatapos ay agad nang umalis. Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Matamlay niyang tanong. Natural sa kanya ang malungkot kapag hindi nakita ang taong inaasahang makita. Wala akong sinabi, senyorita, sagot ng isa sa mga tauhan. Hindi siya nagtagal doon. Saglit lang siyang nagpahinga at pagkatapos ay umalis na din. Pero hindi muna siya umuwi. Nagpasama siya kay Mang Andres sa ibang bahagi ng hasyenda. Nagbabaka sakaling makita si Victor. Pero nalibot na yata nila ang buong hasyenda ay wala ito. Nanghihinang umuwi si Alexa dala ng matinding pagod. Bakit mo kayatang malungkot ka, senyorita? Salubong ni Sally nang makapasok siya sa sala. Hindi aware si Alexa na malungkot pala siyang tingnan. Wala sa loob na bumuntong hininga siya. Wala sa sakahan si Victor, matamlay niyang sabi. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Ang alam ko po, maliban sa sakahan ay wala iyong ibang gustong puntahan, senyorita. May pangangailangan si Victor bilang lalaki. Simula nang ikasal sila ay hindi ito nag-attempt na pakialaman siya. Tumutupad ito sa usapan. Ngayon, naisip niyang baka naghahanap si Victor ng babaeng pupuno sa pangangailangan nito. Baka ng bababae ito. Ang kaisipang yun ay kumurot sa puso niya. Oo nga't hindi niya mahal ang asawa, pero masakit sa pride niya ang gagawin nitong pagtataksil. At may kasunduan sila. Hindi lang ang kaisipang yun ang nagdudulot ng sakit sa kanya. Pati ang isiping hindi siya nabibigyang pansin ng mga mata ni Victor ay nagdudulot din ng pait. Wala na si Tristan at sa pakiwari ni Alexa ay magagawa niyang turuan ang pusong ibigin si Victor kung gagawa lamang ito ng effort para hulihin ang loob niya. Pero hindi nito ginawa. Am I not desirable? Sa kauna-unahang pagkakataon ay naitanong niya sa sarili. Sa kauna-unahan ding pagkakataon ay humarap siya sa salamin at naglagay ng makeup at lipstick. Bagamat nasa bahay lang siya. Matagal niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. Kung siya ang tatanungin ay maganda talaga siya. Pero bakit hindi naaakit si Victor sa kanya? Marahil ay dahil kay Liza. Mahal pa rin nito ang babaeng yun kahit lumayo na. Ang sakit ng kalooban ay itinulong na lamang ni Alexa. Napabaling si Alexa nang maramdamang may mga kamay na humahaplos sa kanyang muka. Pero nang dumilat siya ay wala siyang ibang nakikita kundi kadiliman. Kinapa niya ang switch ng lampshade na nasa ibabaw ng side table at bumaha ang liwanag sa kanyang silid. Sa wall clock kaagad dumako ang kanyang paningin. 7:00 na ng gabi. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Ang nasa isip niya ay tutulong kay Sally sa paghahanda ng hapunan. Sally, ano ba ang... Hindi niya naituloy ang iba pa sanang nais sabihin nang humarap sa kanya si Victor. Naka-apron nito. Gising ka na pala. Nakangiting sabi nito. Tamang-tama. Tapos na ako magluto. Wala sa loob nang umiti si Alexa. Lumitaw ang mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin na lalong nagpalutang sa taglay niyang ganda. Ngayon lang kita nakitang umiti. Anito na hindi inalis ang tingin sa mukha niya. Napakaganda mo pala kapag nakangiti ka. Sana palagi kang ganyan. Hindi nakasimangot na parang pasa ng mundo. Napalis ang ngiti sa mga labi ni Alexa nang may mapansin sa puting polo shirt ni Victor. Hindi siya maaaring magkamali. Lipstick ang pulang dumikit sa damit nito. May problema ba? Kaagad nitong napansin ang pagbabago ng kanyang mood. Pumunta ako kanina sa sakahan. Hinahanap kita pero wala ka ron. Saan ka ba nagpunta? May importante ako nilakad. Ang nasa isip niya ay mag-usisa kung ano ang nilakad ng asawa. Pero hindi niya ginawa dahil sa pag-alalang baka bigyan yun ni Victor ng ibang meaning. Sinabi sa akin ni Sally na mahilig ka sa adobong manok kaya yun ang niluto ko. Ini-off ni Victor ang stove na pinagsalangan ng corn soup at saka nag-alis ng apron. Tara na sa komedor.
Bukod sa adobong manok, ay mayroon pang tapang baka at tortang baboy. Mga ulam na gusto niya. Pero ng mga sandaling yon ay wala siyang ganang kumain. May kiniinisan siyang bagay na hindi niya matukoy kung ano. May dinaramdam ka ba, Han? Concern na tanong ni Victor sa asawang nakatitig lamang sa mga nakahaing pagkain. O wala akong ganang kumain? Matamlay niyang sagot at saka tumayo. Excuse me. Dumiretso siya sa kanyang silid at muling nahiga sa kama. Tumulo ang mga luha niya sa hindi niya malamang dahilan. Sumunod si Victor sa asawa at kumatok. Pero hindi ito pinagbuksan ni Alexa. Huwag mo muna akong abalahin, Victor. Sabi niya sa tonong nakikiusap. Masama pakiramdam ko at gusto ko magpahinga. Ano ba nararamdaman mo? Ginamit nito ang duplicate key para makapasok. Huling-huli nito si Alexa na tigmak sa luha ang mga mata. At bago pa man ito nakapagtanong ay nagsalita na siya. Pasensya ka na, Victor. I just can't hold my feelings. Namimiss ko si Tristan. I understand. Malamig na sabi ni Victor. Pero sana naman huwag mong idamay ang pagkain at baka magkasakit ka. Tinungo nito ang pinto pero hindi lumabas. Nilingon siya nito. Gusto mo bang dalhan kita dito ng pagkain? Wag na. Salamat na lang. Lalabas ako kapag nakaramdam ako ng gutom. Narinig ni Alexa ang paghugot ni Victor ng malalim na hininga. Pagkatapos nun ay nawala na ito sa kanyang paningin. Dalawang magkasunod na araw na hindi umuwi si Victor at hindi niya maiwasan ang mag-alala. Pumunta sa Maynila ang kanyang asawa at ang paalam nito ay makikipagkita sa isang dating kakilala na may-ari ng isang commercial space sa Makati. Balak kasi nitong magtayo ng business doon, pero hindi pa nito sinabi kung anong klase. Sally, hindi ba tumawag si Victor? Maraming ulit na niya iyong tinanong sa katulong, kahit hindi niya naririnig na tumunog ang telepono. Kayo ho ang hahanapin nun kung tumawag man, senyorita. Sagot ni Sally na hindi makikitaan ng pagkainis. Sa halip ay buong tamis itong ngumiti. Alam ni Alexa kung ano ang naglalaro sa isip nito, pero nagsawalang kibo siya. Okupado ang isip niya sa posibleng nangyari kay Victor sa Maynila. Baka may nangyari ditong masama. Diyos ko, huwag naman sana. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Naiyak na siya sa sobrang pag-aalala. Malakas ang kalabog sa puso niya at kahit wala siyang balak na istorbohin ang pamamahinga ng ama, ay napilitan siyang pasukin ng silid nito. Papa, 2 araw na hong hindi umuwi si Victor. Wika niyang pigil ang mga luha. Alam ko. Mahinang sabi ng Don, pero may kakaibang kislap sa mga mata nito. Huwag ka mag-alala. Marami siyang kaibigan doon. Siguro ay binisitang lahat kaya natagalan. Bahagyang naibsan ang pag-aalala ni Alexa. Sana man lang ay tumawag siya nang sa ganun hindi ako mag-aalala ng ganito. Sige pa. Patalikod na siya nang marinig ang tila biglang paghugot ng ama ng malalim na hininga. Natigilan siya at muling napalingon. Kitang-kita niya kung paano nalukot ang mukha nito sa sakit habang nakahawak sa puso. Papa? Papa! Victor, bakit hindi ka pa umuwi? Alam mo bang wala na ang papa? Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ni Alexa nang makausap sa telepono ang asawa. Kagabi pa raw ito tumatawag pero walang sumasagot sa phone. Paano'y nasa ospital lang lahat ng tao sa mansyon? Isinugod doon ang Don sa pagbabaka sakaling mabuhay pa ito. Matagal na hindi nakapagsalita si Victor. Narinig niya ang maraming ulit nitong paghugot ng malalim na hininga. Victor, umuwi ka na dito. Pakiusap niya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Akala ko ay napaghandaan ko na ang pagkawala ni Papa. Hindi pa pala. Take it easy, darling. Darating na ako. Bilisan mo, Victor, please. Nailibing na si Don Miguel nang matuklasan ni Alexa na pinagmukha siyang hibang ni Victor. Nalaman niyang hindi pala totoong bumalik sa Australia si Liza. Naroon lang pala ito sa Maynila. Nagstay sa isang mamahaling hotel. At ngayong wala na ang tinik sa landas nito, ay muli itong umapak sa pamamahay nilang mag-asawa. Tumukod sa malambot na kama ang kamao ni Alexa. Ang kaisipang hinihintay lamang ni Victor ang pagkawala ng kanyang ama bago ito gagawa ng lantarang pagtataksil
ay sumugat sa kanyang puso. Nanginginig ang buong katawan na umahon siya sa kama. Nasa sala sina Victor at Lisa, nag-uusap. Ang mga katulong ay wala na sa mansyon. Lahat ay nag-alisan na matapos matanggap ang tig-100,000 pisong ipinamana ng mga ito nang yumaong doon. Tumayo si Victor nang makita siya. Ang kawalan ng emosyong mababaka sa mukha niya ay nagdudulot dito ng kirot. "Dito ka ba maghahapunan, Lisa?" Hindi mapaniwalaan ni Alexa ang sarili na magagawa niyang maging civil sa kabila ng puot na naghahari sa kanyang puso. "No, Alexa. Salamat na lang." Hindi makatingin ng diretsyo si Liza sa mukha niya. "Alas 4 na. Gagabihin ako masyado kung pauunlakan ko pa ang imbitasyon mo." Ngumiti si Alexa. Ngiting walang emosyon. "Ihatid mo na siya sa labas, Victor." Mula sa bintana ay sinundan niya ng tingin ang dalawa. Nakahawak si Liza sa braso ng kanyang asawa at bahagya pang nakahilig sa dibdib ni Victor. Nagtagis ang mga bagang niya. "Hindi ka ba naniniwalang hindi ko alam na hindi pa natuloy si Liza sa pag-uwi sa Australia, Han?" Binasag ni Victor ang nakabibinging katahimikan na namagitan sa kanila habang kumakain sila. Uminom si Alexa ng juice at saka tumitig dito. "It doesn't matter to me whether you're lying or not," malamig niyang sabi. Biglang tumayo si Victor. "Bakit kailangan mo pang magkunwari? Alam kong mahalaga sa iyo ang katotohanan." Mariin nitong sabi. "Calm down, Victor." Malamig pa rin niyang sabi. "Hindi kita ididemanda. Hindi ka mawawala ng karapatan sa mga minana natin. Hahatiin natin yon ng pantay, walang lamangan." "Ano ba, Alexa? Hindi sa kayamanan nakatuon ang concern ko kundi sa iniisip mo sa akin. Alam ko kung anong naglalaro dyan sa utak mo. Pinag-iisipan mo ko ng masama. Inakala mong niloloko kita, hindi ba?" Tinapos ni Alexa ang pagkain at saka kalmanting tumayo. "Bakit ka mababother sa kung ano man ang iisipin ko, Victor? Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako gagawa ng hakbang laban sa inyong dalawa ni Liza. May isa akong salita, kaya huwag kang matakot." "Hindi ako natatakot dahil hindi ako lumabag sa pagsasama natin. Lahat ng napagkasunduan natin ay tinupad ko. Hindi ako nagtaksil. Hindi rin kita pinakialaman." "Then ano pa ang pinaglalaban mo, Victor?" Pinag-cruise ni Alexa ang mga braso sa tapat ng dibdib. "You're going to have it all. Oo nga't hindi ko pa maibigay sa iyo ang kumpletong kalayaan dahil hindi ganong kadaling mag-file ng annulment. But you don't have to worry dahil ibibigay ko naman sa iyo ang kalayaan mong makipag-affair sa ibang babae. Basta't hindi lang lantaran. Huwag mo lang ipapakita sa akin, Victor Santiago." "Alexa, you don't understand." Alam niya na may iba pang gustong sabihin si Victor, pero sa bandang huli ay pinili nitong sarili na lamang yon. "I'm not that naive, Victor. Oo nga't hindi ako kasing knowledgeable mo, pero hindi ganon kalimitado ang pag-unawa ko. Alam ko na ang buong concern mo ay nasa kayamanan ng papa." Pinagalitan ni Alexa ang sarili matapos sabihin yun. Bakit ba kailangan pa niya yung ungkatin? Gayong yun naman talaga ang dahilan ng pagpapakasal nila. "Hindi ko ikinatuwa ang pagpunta rito ni Liza. I told her frankly na mali ang ginawa niya and she accepted her mistakes. Ipinadaan niya sa akin ang kanyang apology para sa'yo." Humugot ng marahas na hininga si Alexa at saka nagtaas ng muka. "Bakit kailangan mo sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Her presence is enough para maliwanagan ko ang lahat. Sinasabi ko na sa'yong... Oh God, ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo ang totoo?" Nanghihinang sabi ni Victor. "This is enough, Victor." Tinaas niya ang mga kamay na animo susuko. "Nasa harap pa rin tayo ng grasya at hindi ko alam kung magkakaroon ng katapusan ng argumentong ito kung hindi ako aalis." Humakbang siya palabas ng komedor nang bigla siyang hawakan ni Victor sa braso. "At saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi?" "Kahit saan, Victor." Sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga mata nito. "Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko babahiran ng putik ang pangalan mo." Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kabahayan. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa inabot siya ng ulan sa daan. Nanginginig siya sa ginaw at wala sa loob na nasambit niya ng paulit-ulit ang pangalan ng asawa. Doon niya naisip na nakapasok na pala si Victor sa kanyang puso nang hindi niya namalayan. Nakakainis siya. Hindi siya makapaniwalang sa loob lamang ng maikling panahon ay nahulog na ang kalooban niya sa lalaki. Pero ano ba ang nakapagtataka doon? Ganun naman siyang talaga. Madaling umiibig.
Kung tutuusin ay mas mahabang panahon ang pinagsamahan nila ni Victor kumpara sa pinagsamahan nila ni Tristan. At mas maraming dahilan para umibig siya kay Victor. Nasa tabi niya itong palagi sa loob ng 2 linggong nakaburol ang labi ng kanyang ama. Inaalo siyang lagi, binibigyan ng assurance na hindi siya mag-iisa hanggang nabubuhay pa ito. At siya naman si Hibang ay naniniwalang nakapasok na siya sa puso nito. Para lang matuklasan sa bandang huli, nakatulad din pala ito ni Liza na mapagkunwari. Nakakainis silang lahat, anya sa sarili. Isang 4-wheel drive ang huminto sa tapat niya at mabilis na bumaba ang nagmamaneho nun. Alexa! Oh my God! Basang-basa ka na! Naramdaman niya ang mga bisig ni Victor na humapit sa kanyang bewang. Gusto niya yung alisin, ngunit nawalan siya ng lakas dala ng matinding ginaw. Nagpaubaya na lamang siya ng buhatin nito at isakay sa sasakyan. Damang-dama ni Alexa ang mainit na bimpong pumupuna sa kanyang muka. Pero hindi siya dumilat. Kung maaari ay gusto niyang manatiling nakapikit habang panahon at wag nang magising upang matakasan ang realidad. Mapait at masakit isipin na kung kailang mayaman na siya ay saka naman naging mailap sa kanya ang ligaya. Hindi rin niya matanggap ang realisasyong yumakap sa kanyang isip na kailangan niya si Victor ng higit sa ano pa man sa mundong ito. Naisip niya si Tristan. Marahil ay hindi ganun kalaki ang pagmamahal niya rito dahil kaagad itong napalitan ni Victor sa kanyang puso. Pero tsak niyang kung hindi ito nawala, ay hindi siya daranas ng ganitong sakit. Hindi mahuhulog kay Victor ang puso niya. Pinigil niyang maiyak, ngunit pumatak pa rin ang kanyang mga luha. Darling, don't cry, bulong ni Victor sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang unti-unting paglapat ng muka nito sa kanyang muka. Hinihintay niya ang halik nito. Pero nang lumapat na ang mga labi nito sa mga labi niya, ay bigla siyang natauhan. Sapat na ang naangkin nito ang puso niya. Hindi na siya papayag na pati ang katawan niya ay maangkin nito. Marahas niyang itinulak ang asawa na ikinagulat nito. Paano paglalabanan ni Alexa ang kanyang puso na tuluyang ibigin si Victor? Manig kaya ang kanyang isip?